Tinaya ng asawa ko ang aming kinabukasan sa isang kabayong ligaw. Tinawag naman ng biyanan ko na basura ang sarili niyang apo. Habang nakaluhod ako at nagpupunas ng sahig, nagtatawanan sila sa plano nilang ibenta ang aking anak para pambayad utang. Akala nila, isa lang akong manikang walang boses. Pero nakalimutan nila, kahit ang pinakamahina ay natututong lumaban kapag ang anak na ang nakataya. Huwag kang mag-alala, Mama. Siguradong malaki ang makukuha natin sa kanya. Kailangan ng mga minahan sa probinsya ng mga batang maliit ang katawan para makasuot sa masikip na mga lagusan. At dahil pipi siya, hindi siya makakapagsumbong kahit anong mangyari. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang halimaw sa pelikula. Galing iyon sa bibig ni Dario, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana 10 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa likod ng pintuan ng kusina, naninigas ang buong katawan. Sa mga kamay ko ay ang isang mainit na mangkok ng sinigang na hipon, ang paborito niyang ulam. Ginugol ko ang huling 2 oras sa paghimay ng bawat hipon. Tinitiis ang tusok ng matatalim na balat nito sa aking mga daliring puno na ng sugat at kalyo. Dahil ayaw ni Dario na nagbabalat siya habang kumakain. Gusto niya ay isusubo na lang. Gusto kong isipin na mali ang narinig ko. Gusto kong isipin na baka nagbibiro lang sila. Pero ang malutong na tawa ni Doña Esmeralda, ang aking biyenan, ay parang asido na tumunaw sa huli kong pag-asa. Mabuti naman kung ganoon, Dario. Sagot ng matanda, na ang boses ay puno ng paghamak. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng batang yan. Siya ang malas sa asyendang ito. Isama mo na rin ang nanay niyang walang silbi. Sayang lang ang pinapakain natin sa kanila. Nabitawan ko ang aking hininga. Ang mainit na sabaw sa mangkok ay tumapon ng bahagya, dumanak sa aking mga kamay na nanginginig. Ang init ay nakakapaso. Sapat na para lapnosin ang balat, pero wala akong naramdaman. Tila namatay na ang lahat ng nerbiyos sa aking katawan. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lamig na gumagapang mula sa aking talampakan, paakyat sa aking dibdib, ang anak ko. Ang muntik kong silikha, ang batang walang ibang ginawa, kundi ang ngumiti at gumuhit sa gilid ng kwarto. Gusto nilang ibenta ang sarili nilang kadugo sa isang minahan para lang matustusan ang luho at sugal nila. Hindi ko na malayang bumukas ang pinto. Tumambad sa akin si Dario. Amoy alak siya at pabango ng ibang babae. Tiningnan niya ako, hindi sa mata, kundi sa mantsa ng sabaw sa sahig. Tanga talaga. Bulyaw niya sabay tulak sa akin sa balikat. Muntik ko nang mabitawan ng mangkok, pero niyakap ko ito ng mahigpit. Tila ba ito na lang ang natitirang dignidad ko. Hindi niya tinanong kung napaso ako. Hindi niya tinanong kung bakit ako nanginginig. Sa halip, may hinugot siyang isang brown envelope mula sa kanyang mamahaling leather jacket at inihagis iyon sa mukha ko. Ang matalim na gilid ng papel ay humaplit sa aking pisngi. Nag-iwan ng mahapding hiwa. Pirmahan mo yan, utos niya, habang naglalakad papunta sa mesa kung saan naghihintay ang kanyang ina. Annulment papers yan. Nakausap ko na si attorney. Wala kang makukuha ni singkong duling sa ari-arian ko. Tiningnan ko ang sobrang nahulog sa paanan ko, katabi ng mga patak ng sinigang na pinaghirapan kong lutuin. Anong ibig sabihin nito, Dario? Ang boses ko ay garalgal, parang boses ng ibang tao. Saan kami pupunta ni Likha? Umupo siya at itinaas ang paa sa mesa. Wala akong pakialam kung saan kayo pupulutin. Sa oras na manalo ang kabayo ko sa karera sa Makalawa, papakasalan ko na si Isabel. Kailangan malinis na ang bahay na bago siya tumapak dito. Ayaw niya ng basahan sa paligid. Si Isabel, ang anak ng mayor. Ang babaeng laging suot ang mga alahas na nawawala sa aking tokador. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng peklat mula sa mantika. Magaspang dahil sa pagkukula ng mga damit nila
At ngayon ay mapula dahil sa pagkapaso. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya ng dengue. Ito ang mga kamay na nagmasahe sa paa ng ina niya gabi-gabi. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili habang ang paligid ay tila umiikot. Matapos ang 10 taon ng paglilingkod, ang halaga ko lang ba ay mas mababa pa sa isang basahan na itatapon kapag marumi na? Wala akong luhang mailabas. Tila natuyo na ang lahat ng luha ko sa dami ng gabing iniyakan ko ang malamig na likod niya. Akmang yuyuko ako para damputin ang papel, ang huling sentensya ng aking pagiging martir, nang biglang may narinig kaming tunog mula sa labas, isang matinis at nakakapanindig balahibong hiyaw ng kabayo. Sinundan ito ng kalabog ng kahoy na nawasak at ang tunog ng bakal na humahampas sa lupa. Napatingin si Dario sa bintana, nanlaki ang mga mata sa takot, hindi para sa tao, kundi para sa kanyang puhunan. Ang kabayo, sigaw niya, pero iba ang narinig ng puso ko. Sa ilalim ng ingay ng pagwawala ng hayop, narinig ko ang isang maliit at pigil na ungol. Ang boses ng anak ko. Si Likha. Binitawan ko ang mangkok. Ang pagkabasag nito sa sahig ay kasintunog ng pagkawasak ng huli kong pasensya. Hindi ko pinansin si Dario. Hindi ko pinansin ang sakit ng paso sa aking kamay. Tumakbo ako palabas, patungo sa bagyo, patungo sa panganib, dala ang tanging sandatang natitira sa isang inang wala nang mawawala, ang kanyang desperation. Bumubuhos ang ulan na parang mga karayom na tumutusok sa aking balat, pero hindi ko ito alintana. Ang tanging nakikita ng aking mga mata ay ang aking anak na si Likha na nakaupo sa gitna ng maputik na bakuran, yakap ang kanyang mga tuhod at nanginginig sa takot. Sa kanyang harapan, nakataas ang 2 paa ng dambuhalang kabayo na si Sigwa. Ang anino ng hayop ay tila isang higanting halimaw na handang dumagan sa maliit na katawan ng aking anak. Ang kidlat ay gumuhit sa langit. At sa liwanag nito, nakita ko ang bangis sa mga mata ng kabayo. Pula, pula, galit at puno ng puot. Likha! Ang sigaw ko ay nilamon ng dagundong ng kulog. Wala akong inisip, wala akong plano. Basta na lamang akong tumakbo at iniharang ang sarili kong katawan sa ibabaw ng aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit, ipinikit ang aking mga mata, at hinintay ang bigat ng bakal na sapatos ng kabayo na dudurog sa aming mag-ina. Patawarin mo ako, anak. Ito lang ang kaya kong ibigay. Ngunit hindi dumating ang sakit. Sa halip na ang bigat ng dambuhalang hayop, isang matinis at kakaibang sipol ang humawi sa hangin. Hindi ito malakas, pero may kakaiba itong kapangyarihan na tumagos sa ingay ng bagyo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakatayo sa aming harapan ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na kapote at ang tubig ulan ay tumutulo sa dulo ng kanyang sombrero na parang talon na nagkukubli sa kanyang mukha. Nakataas ang isa niyang kamay sa ere, nakabuka ang palad sa harap ni Sigwa, habang ang isa naman ay nasa kanyang bulsa, kalmado at tila walang takot. Ang kabayong kanina lang ay parang demonyong nagwawala. Ngayon ay nakatayo na sa 4 paa nito. Ang malalalim na hininga ng hayop ay lumilikha ng usok sa malamig na hangin at ang mga tainga nito ay gumagalaw, nakikinig sa bawat kumpas ng kamay ng estranghero. Kalma, ang sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at paos, parang tunog ng mga bato sa ilalim ng ilog. Alam kong masakit. Hindi mo kailangang matakot. Hindi ko alam kung kausap niya ang kabayo o kaming mag-ina. Sa wakas, dumating si Dario, hingal na hingal at may bit-bit na latigo. Sigwa, lintik na kabayo to. Akmang hahampasin ni Dario ang hayop, pero mabilis na humarang ang estranghero. Sinalag niya ang braso ni Dario nang walang kahirap-hirap. Kung gusto mong manalo ang kabayong ito sa linggo, huwag mo siyang sasaktan, sabi ng lalaki.
Ang boses ay pununo ng babala. Binawi ni Dario ang kanyang kamay, halatang napahiya, pero pilit na nagtapang-tapangan. Ikaw ba si Gabriel? Ang trainer na galing Maynila? Ang tagal mong dumating. Muntik nang masira ang investment ko dahil sa kapabayaan ng mga tao dito. Binalingan ako ni Dario ng tingin. Nakaluhod pa rin ako sa putikan, yakap si Likha. Ikaw, tanga ka talaga. Bakit mo pinalabas ang bata habang pinapakain ang kabayo? Kung nagkasugat yang si Sigwa, ipapakain kita sa kanya. Napahigpit ang yakap ko kay Likha. Sanay na ako sa mga salitang yon. Sanay na akong maging tanga. Walang silbi at pabigat. Yumuko ako, hinihintay ang pagdapo ng kanyang kamay o ng dura niya. Pero iba ang naramdaman ko. May mainit at mabigat na bagay na pumatong sa aking mga balikat. Nag-angat ako ng tingin. Si Gabriel. Hinubad niya ang kanyang kapote at ibinalot ito sa akin at kay Likha. Sa ilalim ng ulan, suot na lamang niya ay isang basang t-shirt na bumabakat sa kanyang matipunong katawan. Pero hindi siya mukhang nilalamig. Ang mga mata niya, kulay kape at malalim, ay nakatuon sa akin. Walang halong pandidiri, walang awa, kundi respeto. Ayos lang ba kayo, Mrs.? Tanong niya. Natulala ako. Ilang taon na ba? Simula noong may nagtanong sa akin kung ayos lang ako. Hoy, Gabriel! Singit ni Dario. Halatang naiinis na hindi siya ang sentro ng atensyon. Hayaan mo yang babaeng yan. Katulong lang ang mga yan. Tignan mo ang kabayo ko. May galos ba? Dahan-dahang tumayo si Gabriel, pero hindi siya tumingin kay Dario. Lumapit siya kay Sigwa at hinaplos ang leeg nito. Napatigil ang kanyang kamay sa isang bahagi ng leeg ng kabayo, kung saan may isang lumang peklat na halos hindi na makita. Kumunot ang noo ni Gabriel. Tila may naalala siya. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Humarap siya kay Dario. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mr. Guevara, simula ni Gabriel, kukunin ko ang trabaho. Aayusin ko ang kabayong ito bago ang karera. Napangisi si Dario. Mabuti. Siguraduhin mo lang na... Pero may isa akong kondisyon. Putol ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Dario pabalik sa akin, sa babaeng basang-basa, puno ng putik, at nanginginig sa lamig. Ano yon? Kahit ano, basta manalo tayo, sagot ni Dario. Itinuro ako ni Gabriel. Ang daliri niya ay parang isang utos na hindi pwedeng baliin. Siya, ang babaeng ito. Siya lang ang gusto kong maging assistant sa loob ng kwadra. Walang ibang lalapit kay Sigwa kundi ako at siya. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Si Marikit? Lampa yan. Pipi pa ang anak niyan. Baka makaabala lang. Siya o wala, mariing sabi ni Gabriel. Ang boses ay pinal at matigas pa sa bakal. Nakita ko kung paano kumalma ang kabayo noong lumapit siya. May koneksyon sila na wala ka. Kaya kung gusto mong makuha ang premyo sa linggo, ibigay mo sa akin ang babaeng ito. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malakas na ulan at dagundong ng kulog, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko na parang tambol. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, may nangailangan sa akin. Hindi bilang utusan, hindi bilang basahan, kundi bilang susi. Nakatingin sa akin si Gabriel. At sa likod ng mga mata niya, parang sinasabi niyang, "Huwag kang matakot, nandito na ako." Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi sa malambot na kama ng mansyon na amoy alak at kasinungalingan, kundi sa ibabaw ng tumpok ng dayami sa sulok ng kwadra. Ang hangin dito ay amoy pinaghalong damo, lumang kahoy, at gamot sa sugat. Pero para sa akin, ito ang pinakamabangong amoy sa mundo. Dahil ito ang amoy ng kapayapaan. Nang magising ako, nakita ko si Gabriel. Nakatalikod siya, abala sa paghahalo ng kung anong gamot.
sa isang maliit na mangkok. Ang liwanag ng lampara ay tumatama sa kanyang balikat at napansin ko kung paano gumagalaw ang kanyang mga kalamnan sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Kalmado, tiyak, at puno ng pasensya. Si Likha ay gising na rin. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito, tahimik na gumuguhit sa kanyang sketchpad gamit ang lapis na bigay ni Gabriel. Ang kabayong si Sigwa na kinatatakutan ng lahat ay nakadungaw sa balikat ng aking anak. Tila ba interesadong makita ang iginuguhit ng bata. "Gising ka na pala!" Bati ni Gabriel nang hindi lumilingon. "Halika, kailangan ko ang tulong mo." Tumayo ako at pinagpag ang aking palda. Lumapit ako sa kanya, medyo nahihiya pa rin. "Ano po ang gagawin ko, sir?" Tumigil siya sa paghahalo at humarap sa akin. Ang mga mata niya ay seryoso. "Huwag mo akong tawaging sir. Gabriel na lang. Hindi ako amo rito. Pareho lang tayong nagtatrabaho." Inabot niya sa akin ang mangkok na may kulay berdeng pasta. "Hawakan mo ito. At hawakan mo si Sigwa. Lalagyan natin ng gamot ang sugat sa kuko niya." Kinabahan ako. Pero baka manipa siya. Ang dugtong ko habang nakatingin sa dambuhalang binti ng kabayo na kayang-kayang baliin ang mga buto ko sa isang pitik lang. Umiling si Gabriel. Lumapit siya sa akin. Sobrang lapit na naaamoy ko ang pinaghalong amoy ng mint at tobacco sa damit niya. Hindi siya mananakit kung alam niyang tinutulungan mo siya. Bulong niya. Kinuha niya ang kanang kamay ko, ang kamay kong puno ng kalyo at peklat. Sa halip na mandiri, binalot niya ito ng kanyang malaking palad. Ang init ng kanyang balat ay tila kuryenteng dumaloy sa braso ko, diretsong tumama sa puso kong matagal nang nanlalamig. Dahan-dahan, ginabayan niya ang kamay ko papunta sa binti ni Sigwa. "Dito," utos niya ng mahina. "Huwag kang bibitaw. Iparamdam mo sa kanya na nandyan ka." Habang nililinis niya ang sugat, naramdaman ko ang pag-igting ng kalamnan ng kabayo. Gusto nitong pumiglas. Gusto kong tumakbo. Pero naramdaman ko ang braso ni Gabriel na nakasandal sa likod ko. Isang pader na matibay. Isang sandalan na nagsasabing, "Huwag kang matakot. Sasaluhin kita." Sa loob ng ilang minuto, kaming tatlo. Ako, siya, at ang kabayo ay iisa ang hininga. Walang sigawan, walang insulto, tanging ang tunog lamang ng aming paghinga at ang banayad na haplos ng hangin. Nang matapos kami, tumingin sa akin si Gabriel. May bahid ng gamot ang pisngi niya, pero hindi nabawasan ang tikas ng kanyang mukha. "Tingnan mo, marikit," sabi niya, sabay turo kay Sigwa na ngayoy kumakain na ng payapa. Hindi siya halimaw, nasasaktan lang siya. Kapag ang isang nilalang ay laging sinasaktan, ang tanging alam niyang depensa ay ang manakit pabalik. Tulad mo. Natigilan ako. Napayuko ako. Pilit itinatago ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Wala naman akong laban. Isa lang akong, "Wag." Putol niya. Hinawakan niya ang baba ko at dahan-dahang iniangat ang mukha ko hanggang sa magtama ang aming paningin. Ang titig niya ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. "Bakit lagi kang nakayuko? Ang isang taong kayang magpakalma ng bagyo ay dapat nakataas ang noo. Huwag mong hayaang paniwalain kanilang wala kang halaga." Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang kilig na naramdaman ko ay hindi yung parang sa mga teenager. Ito ay kilig ng isang taong uhaw na sa wakas ay nakatikim ng tubig. Gusto kong maniwala sa kanya. "Mama!" Naputol ang aming sandali nang tawagin ako ni Likha. Tumakbo ang anak ko palapit sa amin. Bitbit ang kanyang sketchpad. "Ano yan, anak?" Tanong ko. Pilit pinapakalma ang tibok ng dibdib ko habang lumalayo ng bahagya kay Gabriel. Ipinakita ni Likha ang drawing. Hindi ito guhit ng bata na puro gulo. Detalyado ito. Nakaguhit ang sahig ng luma naming bodega at sa ilalim ng isang partikular na tabla, may iginuhit siyang isang itim na parisukat. Isang butas,
Isang lagusan. Kumunot ang noo ko. Anong ibig sabihin nito, nak? May nakita ka ba sa bodega? Magsasalita sana si Gabriel para tignan ang drawing nang biglang bumukas ang pinto ng kwadra ng padabog. Ang malakas na kalabog ay yumanig sa buong kwarto. Pumasok si Doña Esmeralda. Ang mukha ay gusot sa galit. Kasunod ang dalawang katulong na may bitbit na timba. Nandito lang pala kayong mag-ina. Sigaw niya. Bago ako makasagot, sinanyasan niya ang katulong. Walang pasabi. Isinaboy ng katulong ang laman ng timba sa sahig. Nakakatuyo lang namin. Maruming tubig na may halong putik at basura ang kumalat sa paanan namin. Napaatras si Likha. Nabitawan ang kanyang drawing pad. Senyora, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Gabriel. Humakbang siya paharap para harangan kami. Hindi siya pinansin ng matanda. Dinuro niya si Likha ng kanyang baston. Huwag kang makialam dito, Gabriel. Ang usapang ito ay pampamilya. Binalingan niya ako. Ang mga mata ay nanlilisik. Ikaw na hampas lupa ka. Akala ko ba, pinalaki mong matino yung anak mong pilay? Nasaan ang singsing ko? Po, nanginginig kong sagot. Wala po kaming kinukuha. Sinungaling, sigaw ni Esmeralda. Nawawala ang diamond ring ko sa kwarto at walang ibang pumasok doon kundi ang batang yan noong naglilinis siya. Ibalik niyo yan ngayon din o ipapadampot ko kayo sa pulis. Niyakap ko si Likha. Umiiling ang anak ko. Umiiyak ng walang boses. Ang mga mata ay puno ng takot. Alam kong hindi siya nagnanakaw, ni hindi siya makatingin sa mga mata ng tao magnakaw pa kaya. Hindi po magnanakaw ang anak ko, Mama. Sagot ko. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses ko. Kahit kailan, hindi kami kumuha ng hindi amin. Abat sumasagot ka na? Akmang hahampasin ako ni Esmeralda ng kanyang baston. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang sakit. Pero hindi dumapo ang baston. May pumigil dito. Pagdilat ko, nakita ko ang kamay ni Gabriel na nakahawak sa dulo ng baston ni Esmeralda. Ang ugat sa braso niya ay lumalabas sa tindi ng pagpigil, pero ang mukha niya ay nananatiling kalmado. Isang kalmadong nakakatakot. Wala silang kinuha. Mariing sabi ni Gabriel, dahil kanina ko pa nakikita ang kinang ng diamante sa loob ng bulsa ng blazer niyo, senyora. Natigilan ng buong kwadra. Ang katahimikan ay nababalot ng tensyon na parang bombang sasabog anumang oras. Ang katahimikan sa loob ng kwadra ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Lahat ng mata ay nakatuon sa kamay ni Doña Esmeralda, ang kamay na dahan-dahang dumukot sa bulsa ng kanyang blazer. Nang ilabas niya ito, kumislap ang isang malaking diamante sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang singsing, ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat ng pang-aalipusta niya sa amin. Pero nanatiling nakatikom ang aking bibig. Ang takot ay isang kadena na matagal nang nakapulupot sa leeg ko. Namula ang mukha ng matanda. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Sa mundo ng mga Guevara, ang mahuli sa kasinungalingan ay mas malala pa sa paggawa ng krimen. Ikaw! Nanginginig ang daliri niyang itinuro si Gabriel. Pagkatapos ay ako. Siguro ay nilagay niyo ito sa bulsa ko kanina. Mga magnanakaw na. Sa lamangkero pa. Mama, tama na po. Mahina kong sabi. Habang yakap ko pa rin si Likha na nanginginig sa takot. Pero hindi siya tumigil. Dahil wala siyang masisi sa pagkawala ng singsing, ibinaling niya ang kanyang puot, tatanging bagay na kaya niyang saktan nang walang kalaban-laban. Ang sketchpad ni Likha na nahulog sa sahig. Ito, sigaw niya. Ito ang inaatupag ng batang to imbes na magtrabaho. Mga walang kwentang guhit. Bago ako makagalaw, tinapakan niya ang sketchpad. Dinurog ng kanyang takong ang mga papel. Narinig ko ang masakit na tunog ng pagkapunit ng mga pahina. Ang mga pangarap ng anak ko na nagiging basura sa ilalim ng sapatos ng kanyang lola. Huwag po. Napasigaw si Likha. Isang paos
Naungol na dumurog sa puso ko. Akmang sisipain pa ni Esmeralda ang mga Crayola nang humarang na si Gabriel. Tumayo siya sa pagitan ng matanda at ng aking anak. Hindi siya nagsalita, pero ang tindig niya ay parang isang pader na hindi matitibag. Ang anino niya ay nilamon ang liit ng matanda. "Senyora," ang boses ni Gabriel ay mababa, parang kulog sa malaw. "Nakuha niyo na ang singsing. Umalis na kayo, bago ko pa makalimutan na babae kayo." Natigilan si Esmeralda. Sa unang pagkakataon, may lumaban sa kanya. Inayos niya ang kanyang blazer, tiningnan kami ng masama, at tumalikod. "Tandaan mo ito, Marikit," pahabol niya bago isarabog ang pinto. "Sa oras na matapos ang karera, ikaw at ang basura mong anak ay pupulutin sa kangkungan." Nang makaalis siya, parang nawalan ng hangin ang baga ko. Napaluhod ako sa sahig at sinimulang damputin ang mga punit na papel. Ang bawat piraso ay parang piraso rin ng puso ko. "Tahan na, anak," bulong ko kay Likha. "Kahit ako mismo ay tumutulo na ang luha. Aayusin natin to. Ididikit ni Mama." Pero hindi umiyak si Likha. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kawayan na may mga butas, ang kanyang plauta. Habang kami ni Gabriel ay nakatingin, inilapit ni Likha ang plauta sa kanyang mga labi. Isang himig ang pumuno sa kwadra. Hindi ito basta tugtog. Ito ay malungkot, malalim, at punong-puno ng emosyon na hindi kayang sabihin ng mga salita. Ang bawat nota ay parang kwento ng isang ibong gustong lumipad pero nakakulong. At pagkatapos, nangyari ang himala. Si Sigwa, ang kabayong kanina pabalisa, dahil sa sigawan, ay dahan-dahang lumapit sa rehas ng kanyang kulungan. Ibinaba nito ang kanyang dambuhalang ulo, ipinikit ang mga mata, at nakinig. Ang paghinga ng hayop ay sumabay sa ritmo ng musika ni Likha. Napatunganga si Gabriel. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang pabalik-balik ang tingin niya sa bata at sa kabayo. Nang matapos ang tugtog, lumapit si Gabriel kay Likha. Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mukha. "Ikaw ba ang nagturo sa kanya niyan?" tanong ni Gabriel sa akin. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Umiling ako. Natutunan niya yan sa pakikinig sa hangin sa bukid. Siya lang po ang gumawa ng plautang yan. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang set ng mga bagong lapis at isang makapal na sketchpad. "Likha," sabi niya, "hindi basura ang gawa mo. Ang tawag dito, regalo." Inabot niya ang mga gamit sa anak ko. Ang taong nakakapagpakalma ng hayop gamit ang musika ay hindi isang basura. Isa kang henyo, bata. Tinanggap ni Likha ang mga gamit. Ang mga mata niya ay nagniningning. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang eksenang matagal ko nang ipinagdarasal, isang ama na naniniwala sa kanyang anak. Ang sakit lang isipin na kailangan pa ng ibang lalaki para maramdaman yun ng anak ko. Habang masayang gumuguhit si Likha sa bago niyang sketchpad, may napansin akong isang punit na papel na naiwan sa sahig. Pinulot ko ito. Isa itong drawing ng sementeryo sa likod ng asyenda. Pero may kakaiba. Sa isa sa mga lapida na iginuhit ni Likha, may nakasulat na pangalan, Isabel. Kumunot ang noo ko. Isabel ang pangalan ng kabit ni Dario. Bakit iguguhit ni Likha ang pangalan niya sa isang puntod? Bata lang ba ang imahinasyon niya o may nakita siyang hindi ko alam? Itatago ko sana ang papel para tanungin ang anak ko nang biglang mabasag ang katahimikan ng gabi. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kwadra. Napatingin kami kay Sigwa. Ang kabayo ay nakahiga sa sahig, nangingisay. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa sakit at may puting bula na lumalabas sa bibig nito. Ang mga binti nito ay sumisipa sa hangin.
tila nakikipagbuno sa isang hindi nakikitang kaaway. Sigwa! Sigaw ni Gabriel. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kulungan. Sumunod ako, dala ang takot na bumalik na naman sa aking dibdib. Anong nangyayari? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Inamoy ni Gabriel ang bula sa bibig ng kabayo. Tumingin siya sa akin at ang mukha niya ay puno ng galit at pangamba. Nalason siya. Mabilis niyang sagot. May naglagay ng lason sa pagkain niya. Marikit! Kumuha ka ng tubig at uling. Bilis! Mamamatay siya kapag hindi natin naagapan. Napatingin ako sa dilim ng gabi sa laba. Alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Hindi nila matanggap na may nagtatanggol na sa amin. Gusto nilang sirain ang lahat ng pag-asa namin. Kahit pa ang kapalit ay ang buhay ng isang inosenteng hayop. Ang gabing iyon ay naging isang karera laban sa kamatayan. Walang doktor na darating. Ang bagyo sa labas ay napakalakas at walang sino man ang maglalakas loob na umakyat sa asyenda sa ganitong oras. Kami lang ang narito. Ako, si Gabriel, at ang isang kabayong unti-unting nilalamon ng lason. Hawakan mo ang panga niya, Marikit. Huwag mong hayaang isara niya ang bibig niya. Utos ni Gabriel. Ang boses niya ay hindi naninigaw sa galit, kundi sa urgency. Basang-basa siya ng pawis, ang mga ugat sa leeg at braso ay halos pumutok sa pagpigil sa ulo ng dambuhalang hayop na nagwawala sa sakit. Sinunod ko siya. Ipinasok ko ang aking mga braso sa ilalim ng leeg ni Sigwa. Niyakap ang ulo nito ng buong lakas. Ang amoy ng suka, pawis ng hayop at uling na hinalo namin sa tubig ay humahalo sa hangin. Nakakasulasok. Pero wala akong pakialam. Sige, ibubuhos ko na, sabi ni Gabriel. Ibinuhos niya ang maitim na likido, pinaghalong dinurog na uling at tubig, sa lalamunan ng kabayo. Umungol si Sigwa. Pumiglas ang buong katawan nito. Muntik na akong tumalsik, pero itinukod ko ang aking mga paa sa dayami. Mabuhay ka. Parang awa mo na. Dasal ko sa isip ko. Hindi lang ikaw ang nakasalalay dito. Pati ang anak ko. Paulit-ulit. Nakakapagod. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat paghinga ni Sigwa na may halong ungol ay parang punyal sa dibdib ko. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang braso ni Gabriel na dumikit sa braso ko. Ang init ng katawan niya ay tumagos sa basang damit ko. Sa bawat galaw namin, parang sumasayaw kami sa iisang ritmo. Isang sayaw ng pagsagip. Wala kaming kailangan sabihin. Alam niya kung kailan ako pagod at sasaluhin niya ang bigat. Alam ko kung kailan niya kailangan ng tubig at iaabot ko agad. Sa loob ng 10 taon, nasanay akong lumaban mag-isa. Nasanay akong ako ang nagbubuhat, ako ang nag-aayos, ako ang sumasalo. Ngayon lang ako nagkaroon ng kakampi. Makalipas ang ilang oras, humupa ang pangingisay ni Sigwa. Ang paghinga ng hayop ay naging malalim at payapa. Ang lason ay naabsorb na ng uling. Napaupo kami ni Gabriel sa sahig, hingal na hingal, habang sa labas ay humahampas pa rin ang ulan sa bubong ng yero. Tumingin sa akin si Gabriel. Ang mukha niya ay may bahid ng uling, ang buhok ay magulo. Pero sa paningin ko, wala nang mas gagwapo pa sa lalaking ito. Ang tapang mo, bulong niya, habang inaabot ang isang malinis na basahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ko, ang kamay na may paso mula sa sabaw kanina, at ngayon nangingitim na sa ungong. Sa halip na ibigay sa akin ang basahan, siya mismo ang nagpunas sa mga daliri ko. Ang bawat haplos niya ay maingat, parang babasaging kristal ang hawak niya. Sorry, sabi ko. Yumuko ako dahil naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko. Ang dumi ko na. Marikit, tawag niya. Inangat niya ang mukha ko. Ang dumi, nahuhugasan, pero ang tapang na ipinakita mo ngayong gabi, hindi yun matatawaran ng kahit anong yaman. Akmang may sasabihin pa sana siya at parang
Parang papalapit ang mukha niya sa akin. Ang mundo ay tila lumiit. Naging kasinlaki lang ng distansya ng aming mga labi. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pananabik na akala ko'y patay na. Blag! Ang pinto ng kwadra ay bumukas ng padabog. Sinira ang mahika ng sandaling iyon. Pumasok ang malamig na hangin at ang amoy ng matapang na alak. Si Dario. Gumewang-gewang siya papasok. Ang mga mata ay mapupula at nanlilisik. Nakita niya kaming dalawa ni Gabriel na nakaupo sa sahig, magkalapit, hawak ang kamay ng isa't isa. Hindi niya tinanong kung buhay ba ang kabayo. Hindi niya tinanong kung anong nangyari. Ang nakita lang ng makitid niyang utak ay ang kanyang pag-aari na hinahawakan ng iba. Walang hiya ka, sigaw ni Dario. Ang boses ay garalgal sa kalasingan. Kaya pala gusto mong dito matulog sa kwadra. Kasi nilalandi mo ang trainer na to. Lumakad siya, pasugod sa akin. Pokpok ka talaga! Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Pumikit ako. Inihanda ang sarili sa pamilyar na sakit. Ito ang rutina namin. Siya ang mananakit, ako ang tatanggap. Pero hindi dumapo ang palad niya. Pagmulat ko, nakita ko si Gabriel. Nakatayo na siya sa harap ko. Hawak ang pulsuhan ni Dario sa ere. Ang kaibahan nila ay kitang-kita. Si Dario ay nagwawala, maingay, magulo. Si Gabriel ay tahimik, matatag, parang bato. Bitawan mo ako, sigaw ni Dario, pilit na kumakawala. Sino ka ba? Empleyado lang kita. Oo, empleyado mo ako, sagot ni Gabriel. Ang boses ay mababa, pero may talim na nakakapangilabot. Binabayaran mo ako para ayusin ang kabayo mo. Hindi kasama sa kontrata ko ang panoorin kang saktan ng asawa mo. Binalibag ni Gabriel ang kamay ni Dario. Napahapay ang asawa ko at muntik nang matumba sa dayami. Sa pagkawala ng balanse ni Dario, may nahulog mula sa loob ng suot niyang leather jacket. Isang makapal na folder. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Nagkalat ang ilang mga papel. Dahil nasa sahig pa ako, kitang-kita ko ang nakasulat sa mga ito. May selyo yon ng Regional Trial Court. At sa isang dokumento, nakita ko ang pangalan ng aming asyenda, Hacienda Liwayway, at ang salitang Foreclosure Notice, abiso ng pagreremata. Nanlaki ang mga mata ko. Ang asyenda, ang lupang pamana ng ama ko. Hindi lang pala kami baon sa utang. Rematado na ito. Ibig sabihin, kahit manalo ang kabayo, wala na kaming uuwian. Saan niya dinala ang pera? Mabilis na dinampot ni Dario ang mga papel, halatang nataranta. Isinuksok niya ito, pabalik sa jacket niya. Ang muka ay namumutla sa takot na baka may nakakita. Binalingan niya kami. Sinusubukang bawiin ang kanyang kapangyarihan gamit ang takot. Tandaan mo ito, Marikit. Duro niya sa akin habang umaatras palabas ng pinto. 2 araw na lang ang karera. Kapag ang kabayong yan ay hindi tumakbo sa linggo dahil sa kalandian niyo. Tumigil siya at tumingin sa sulok kung saan natutulog si Likha. Sa Lunes na Lunes din, ibebenta ko ang batang yan at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Umalis siya at isinalya ang pinto. Naiwan ako sa gitna ng kwadra, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanan. Niloloko niya kami. Ubos na ang lahat. At ang buhay ng anak ko ay nakasalalay sa isang kabayong kakatapos lang naming agawin kay kamatayan. Napatingin ako kay Gabriel. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pinto. Pero naramdaman niya ang takot ko. Lumingon siya sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Pangako niya. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Alam naming pareho. Ang lason ay wala na sa katawan ni Sigwa, pero ang lason sa pamilyang ito ay lalo lang kumakalat. Kinaumagahan, bumalik si Gabriel na bagsak ang balikat. Ang kanyang mga mata ay pagod, at ang suot niyang damit ay gusot-gusot na, tanda na hindi siya natulog sa paghahanap.
Wala marikit. Ang bungad niya, ang boses ay puno ng pagkabigo. Walang gustong sumakay kay Sigwa. Kalat na ang balita na nalason ang kabayo. Sabi ng mga hinete, sumpa raw ang sumakay sa isang hayop na galing sa hukay. Ayaw nilang ipagsapalaran ang karir nila. Napaupo ako sa isang bangkito. Ang bigat ng mundo ay muling dumagan sa aking balikat. Kung walang sasakay, walang karera. Kung walang karera, walang panalo. At kung walang panalo, ang mukha ni Likha ang pumasok sa isip ko, ang inosente niyang ngiti habang natutulog. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Dario na nakikipagtawanan sa telepono sa hardin. Siguradong kausap na naman ang mga buki sa sugal. Walang kamalay-malay o walang pakialam na ang kanyang pamilya ay nasa bingit na ng bangin. Tumayo ako at lumapit sa kulungan ni Sigwa. Ang kabayo ay nakatayo na, mahina pa, pero ang mga mata nito ay gising at mulat. Nang makita niya ako, ibinaba niya ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang ilong sa aking balikat. Isang mainit na hininga, isang koneksyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang kabayong ito ay hindi sasunod sa latigo. Hindi ito sasunod sa pera. Sasunod lang ito sa pusong nakakaintindi sa sakit niya. Humarap ako kay Gabriel. Ako, sabi ko. Ang boses ko ay mahina, pero matatag. Kumunot ang noo ni Gabriel. Anong ikaw? Ako ang sasakay, Gabriel. Ako ang magiging hinete niya. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Marikit, delikado. Huling sakay mo ng kabayo ay noong bata ka pa, bago namatay ang tatay mo. Ang karera ay giyera. Dudurugin ka ng mga veteranong hinete sa loob ng riles. Wala na akong pakialam kung madurog ako, sagot ko. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang apoy na sumisiklab sa dibdib ko. Ang tanging mahalaga ay wag nilang makuha ang anak ko. Kung kailangan kong dumanak ang dugo para manalo, gagawin ko. Tinitigan ako ni Gabriel ng matagal. Hinahanap niya kung nagbibiro ako. Pero nang makita niya ang desisyon sa aking mga mata, dahan-dahan siyang tumango. Kung gayon, sabi niya, habang kinukuha ang lumang saddle o upuan ng kabayo sa dingding. Wala na tayong sasayangin na oras. Ang sumunod na 24 na oras ay impyerno. Dahil bawal kaming makita ni Dario na nagsasanay, ginawa namin ito sa likod ng lumang kamalig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Masakit. Ang bawat galaw ng kabayo ay nagpapadala ng kirot sa aking mga hita at likod na hindi sanay sa puwersa. Paulit-ulit akong nahulog. Ang putik ay pumasok sa aking bibig, sa aking mga mata. Ang bawat bagsak ay parang pagpapaalala ng mundo na isa lang akong mahinang babae. Tumayo ka, Marikit. Utos ni Gabriel. Hindi niya ako binabi. Alam niyang hindi awa ang kailangan ko, kundi lakas. Ang paghawak sa renda ay hindi sa lakas ng kamay, kundi sa dikta ng puso. Huwag mong hilahin, sabayan mo siya. Bumagsak ako muli. Sa pagkakataong ito, tumama ang siko ko sa isang bato. Napasigaw ako sa sakit. Nanlabo ang paningin ko dahil sa luha at pawis. Ayoko na. Hindi ko kaya. Tanga talaga ako, gaya ng sabi ni Dario. Pero bago ako tuluyang sumuko, naramdaman ko ang kamay ni Gabriel sa aking braso. Itinayo niya ako. Hindi siya bumitaw agad. Pinunasan niya ang putik sa pisngi ko gamit ang kanyang hinlalaki. Ang distansya namin ay naging kapos na naman sa hangin. Ang mga mata niya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay puno ng isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Marikit, bulong niya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Umiling ako. Habang hinahabol ang hininga ko, basta ang sabi ni Mama, tunog probinsyana daw. Ngumiti siya ng mapait. Hindi. Ang ibig sabihin ng Marikit ay maganda, kaakit-akit, kumikinang. Sa loob ng 10 taon, hinayaan mong gawin kanilang anino sa sarili mong pamamahay. Pero ngayong gabi, nakikita ko na ang kinang mo.
Huwag mong hayaang patayin nila yun ulit. Ang mga salita niya ay parang tubig sa tuyong lupa. Marikit, maganda, kumikinang. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Sigwa, tumingin ako kay Gabriel, at sa huli, tumingin ako sa bintana ng kwadra kung saan natutulog si Likha. Sumampa ako ulit sa kabayo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nahulog. Nang sumapit ang madaling araw, pagod na pagod kami, pero may ngiti na sa aming mga labi. Ipinasok namin si Sigwa sa kwadra para magpahinga. Umupo ako sa tabi ni Likha. Minamasahe ang aking mga pasa. Nagising ang anak ko. Kinusot niya ang kanyang mga mata at inabot sa akin ang kanyang sketchpad. Akala ko ay ipapakita lang niya ang drawing niya kahapon, pero may idinagdag siya. Sa drawing ng bodega, nililagyan niya ng pulang kulay ang isang partikular na tabla sa sahig, sa ilalim mismo ng tinutulugan naming dayami. Kumabog ang dibdib ko. Dito? Tanong ko. Tumango si Likha. Tumingin ako kay Gabriel. Tumango siya. Senyales na sige, tignan mo. Dahan-dahan kong inalis ang mga dayami. Nakita ko ang isang lumang tabla na medyo nakaangat. Ginamit ko ang kutsilyo ni Gabriel para sungkitin ito. Umalingaw-ngaw ang langit-ngit ng kahoy. Sa ilalim, sa isang maliit na butas na puno ng alikabok at sapot ng gagamba, may nakatagong isang bagay. Isang lumang red notebook na balot ng plastic. Kinuha ko ito. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Kilala ko ang notebook na ito. Ito ang diary ng ama ko na nawala noong namatay siya. Ang parehong panahon kung kailan biglang lumabas ang isang kasulatan na nagsasabing ipinamana niya ang lahat kay Dario dahil sa utang na loob. Binuksan ko ang notebook. Sa huling pahina, may nakasingit na isang opisyal na dokumento. Isang holographic will. Isang huling habilin na sulat kamay. Binasa ko ang nilalaman at pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng aking ari-arian, ang hacienda liwayway, at ang aking mga ipon sa bangko ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang anak, si Marikit. Walang ibang tao ang maaaring magmay-ari nito. At sa ibaba, may petsa. Isang araw bago mamatay ang ama ko. At may isa pang papel. Isang listahan ng mga bank account na nasa pangalan ni Dario. Pero ang mga deposito ay galing sa kita ng asyenda. Mga perang idineklara niyang lugi. Kami, napahagulgol ako, hindi sa lungkot kundi sa galit. Isang dekada, isang dekadang pangaalipin, isang dekadang paniniwala na ako ay walang kwenta, na palamunin lang ako ng asawa ko. Yun pala. Siya ang magnanakaw. Siya at ang ina niya ang mga linta na sumipsip sa buhay namin. Naramdaman ko ang kamay ni Gabriel sa balikat ko. Marikit. Humarap ako sa kanya. Tuyo na ang mga luha ko. Ang pumalit dito ay isang malamig na determinasyon. Isinara ko ang notebook at itinago ito sa ilalim ng aking damit. Handa na ako, Gabriel, sabi ko. Ang boses ko ay hindi nagaralgal. Ito ay matalas. Parang bagong hasang itak. Handa saan? Sa karera, tanong niya. Tumingin ako sa direksyon ng mansyon kung saan natutulog ng mahimbing ang mga demonyo ng buhay ko. Hindi lang sa karera, sagot ko. Handa na akong bawiin ang lahat. Itinago ko ang pulang kwaderno sa pinakaligtas na lugar na alam ko. Sa ilalim ng suot kong kamison, malapit sa aking dibdib. Ang tigas ng pabalat nito ay tumutusok sa aking balat. Isang masakit pero masarap na paalala na hawak ko na ang leeg ng mga demonyo. Sa loob ng 10 taon, gumising ako tuwing umaga na may bigat sa dibdib. Iniisip kung paano ako makakaligtas sa isa na namang araw ng pang-aalipin. Pero ngayong umaga, iba ang bigat na nararamdaman ko. Ito ay bigat ng isang baril na nakakasa. Naghihintay na lamang ng tamang oras para kalabitin. Lumabas ako ng kwadra. Ang araw ay sumisikat na. Hinahawi ang dilim ng nagdaang bagyo. Naglakad ako patungo sa mansyon para ihanda ang almusal. Tulad ng nakasanayan,
Pero nagbago na ang lakad ko. Hindi na ako ang babaeng nagmamadaling yumuko. Ang bawat hakbang ko ay may diin, may direksyon. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Doña Esmeralda na nakaupo sa kabisera, humihigop ng kape. Ang suot niyang seda na bata de banyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang tagal mo! Bulyaw niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Malamig na ang kape ko. Palitan mo. Dati, manginginig ako sa takot at magmamadaling initin ito. Pero ngayon, tinitigan ko lang ang likod ng ulo niya. Iniisip ko ang mga bank account na nakasulat sa notebook. Ang mga perang ninakaw nila sa akin para ibili ng mamahaling kape na yan. Opo, Mama. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. Sobrang kalmado na napalingon siya. Kinuha ko ang tasa. Sa halip na magmadali, dahan-dahan kong ibinuhos ang lumang kape sa lababo. Tinitigan ko ang itim na likido na umaagos pababa sa drain. Ganyan din ang mangyayari sa inyo. Mauubos kayo. Nang iabot ko ang bagong kape, tinitigan ko siya sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang unang umiwas ng tingin. Kumunot ang noo ni Esmeralda. Parang naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, pero hindi niya ito mapangalanan. Inakala siguro niyang pagod lang ako. Umakyat ako sa kwarto para ihanda ang susuotin ni Dario para sa opening ceremony ng karera. Kinuha ko ang kanyang paboritong barong Tagalog mula sa cabinet. Ito ang barong na suot niya noong kasal namin. Ang barong na suot niya noong ilibing ang tatay ko. At ngayon, ito ang isusuot niya sa araw ng kanyang pagbagsak. Inilatag ko ito sa plansahan. Binuksan ko ang plansa at hinintay itong uminit. Ang singaw ng init ay humaplos sa mukha ko. Pshh! Habang pinaplansa ko ang gusot ng damit, iniisip ko ang bawat kasinungalingan ni Dario. Isang hagod para sa pambababae niya. Isang hagod para sa pangungutang niya. Isang hagod para sa pagtawag niya ng basura sa anak ko. Hoy! Bumukas ang pinto at pumasok si Dario. Amoy alak pa rin ang hininga kahit bagong ligo. Ayusin mo yan. Kailangan mukha akong kagalang-galang mamaya. Darating si Mayor at si Isabel. Isabel. Binanggit na naman niya ang pangalan ng babaeng yun sa harap ko ng walang kahihiyan. Itinigil ko ang pagplaplansa at tumingin sa kanya. Hawak ko pa rin ang mainit na bakal at saglit na pumasok sa isip ko kung ano kaya ang mangyayari kung ididikit ko ito sa mukha niya. Pero hindi. Masyadong madali iyon. Gusto kong masunog siya sa ibang paraan. Huwag kang mag-alala, Dario. Sabi ko, habang pinapagpag ang kwelyo ng barong. Inabot ko ito sa kanya ng maayos. Ito na ang huling beses na magmumukha kang kagalang-galang. Tumawa siya, isang tawang puno ng kayabangan. Dapat lang. Dahil pagkatapos kong manalo bukas at makuha ang premyo, bibili ako ng mga bagong damit. At ikaw? Magbalot-balot ka na. Sinundan ko siya ng tingin habang lumalabas ng kwarto. Oo, Dario. Magbabalot na ako. Pero hindi damit ang dadalhin ko, kundi ang titulo ng lupang tinatapakan mo. Bumaba ako pabalik sa kwadra. Nakita ko si Gabriel sa likod ng malaking puno ng mangga. May kausap sa telepono. Nakatalikod siya, pero ang boses niya ay seryoso at formal. Ibang-iba sa boses na ginagamit niya kapag kausap kami ni Likha. Nagtago ako sa likod ng pader para makinig. Yes, Chief? Sabi ni Gabriel. Positibo. Hawak na namin ang ebidensya. Estafa, falsification of documents, at child abuse. Oo, bukas sa karera. Gusto kong hulihin sila sa mismong oras na akala nila ay nanalo na sila. Sige, kopyado. Ibinaba niya ang telepono. Napahawak ako sa dibdib ko. Chief, pulis ba siya? NBI? Humarap si Gabriel at nakita niya ako. Hindi siya nagulat. Lumapit siya sa akin. At sa liwanag ng araw, nakita ko ang pagod. Pero matatag na determinasyon sa mukha niya.
Narinig mo ba? Tanong niya. Tumango ako. Sino ka ba talaga, Gabriel? Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Ang mga palad niya ay magaspang, pero ito ang pinakaligtas na bagay na nahawakan ko. Ako ang taong tutupad sa pangako sa iyo, Marikit, na hindi na muling dadanak ang luha mo dahil sa kanila. Tinitigan niya ako ng malalim. Handa ka na ba para bukas? Ito ang magiging pinakamahirap na palabas ng buhay mo. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Kinahapunan, dumating ang oras ng opening ceremony sa bayan. Napilitan akong sumama dahil kailangan ni Dario ng alalay para magbitbit ng mga gamit niya habang nakikipagkamay siya sa mga VIP. Ang plaza ay puno ng tao. Makukulay na banderitas, malakas na musika, at amoy ng inihaw na baboy. Lahat ay masaya, lahat ay nagbubunyi. Si Dario ay nasa gitna, kumakaway na parang siya na ang may-ari ng bayan. Nakatayo ako sa gilid, bit-bit ang bag niya na puno ng tubig at pamalit na damit. Parang isang anino na walang mukha. Biglang nahawi ang mga tao. Isang magarang kotseng pula ang huminto sa harap ng entablado. Bumaba ang isang babae, si Isabel. Nakasuot siya ng isang red dress na hapit sa katawan. Ang buhok niya ay kulot at makintab at sa leeg niya, nanlaki ang mga mata ko. Suot niya ang kwintas na perlas ng nanay ko. Ang kwintas na sinabi ni Dario na nawala o naibenta na daw niya pambayad sa ospital nung nagkasakit si Likha. Nagsinungaling siya. Ibinigay niya ito sa kabit niya. Lumapit si Isabel kay Dario at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng lahat. Nagpalakpakan ng mga tao. Akala nila ay glamorous na couple ang nakikita nila. Hindi nila alam na ang tunay na asawa ay nakatayo lang sa gilid, ginagawang sampayan ng gamit. Napansin ako ni Isabel. Lumapit siya sa akin. Ang takong ng sapatos niya ay tumutunog sa semento. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang luma kong blusa, ang palda kong kupas, at ang rubber shoes na sira na. Ngumisi siya. "Oh, nandito ka pala, Marikit," sabi niya. Sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. "Akala ko ba katulong ka na lang? Bakit hindi ka pa kumuha ng maiinom namin ni Dario? Nauuhaw ang future husband ko." Inabot niya sa akin ang kanyang baso na may laman pang wine. "Hawakan mo muna. Mabigat kasi sa kamay." Naramdaman ko ang init na gumapang sa leeg ko. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, nagtatawanan. Ang hiya ay parang kumot na bumabalot sa akin. Dati, yuyuko ako at iiyak. Pero naramdaman ko ang bigat ng diary sa dibdib ko. Naramdaman ko ang alaala ng kamay ni Gabriel sa kamay ko. At narinig ko ang musika ng plauta ni Likha sa isip ko. Tinanggap ko ang baso. Tinitigan ko si Isabel. Tinitigan ko ang perlas ng nanay ko sa leeg niya. "Sige, Isabel," sagot ko ng mahina. Pero may diin. "Iinom kayo ngayon. Magpakasaya kayo. Dahil sisiguraduhin ko na ang alak na ito ang huling matamis na bagay na malalasahan niyo." Kumunot ang noo niya. Hindi na intindihan ang ibig kong sabihin. Tatalikod na sana ako nang biglang slap! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Nabitawan ko ang baso. Nabasag ito sa paanan ko. "Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Ha? Sigaw ni Isabel, gumagawa ng eksena. "Ang sama ng tingin mo. Inggitera." Napahawak ako sa pisngi ko. Mahapdi. Pero sa halip na umiyak, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Sige lang. Dagdagan niyo pa. Dahil bukas, ako naman ang maniningil." Ang hapdi sa pisngi ko ay parang apoy na ayaw mamatay, pero mas masakit ang tawanan ng mga tao sa paligid. "Ayan, bagay lang sa'yo yan," sigaw ni Dario habang inaakbayan si Isabel. "Masyado ka kasing pakialamera. Umalis ka na nga sa paningin ko. Doon ka sa kwadra. Doon ka nababagay kasama ng mga hayop." Tumalikod ako. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng dahan-dahan, taas noo, habang ang musika ng pista
at ang tawanan ng aking asawa ay unti-unting humihina sa aking likuran. Sige, tumawa kayo. Sulitin niyo ang gabing ito. Pagpasok ko sa madilim na pasilyo, patungo sa area ng mga kabayo, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin. Si Gabriel, hinila niya ako papasok sa isang maliit na tent na imbakan ng dayami malayo sa mata ng mga tao. Ang mukha niya ay madilim, ang kanyang panga ay maigting sa galit. Nakita ko yon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagpigil. Gusto kong umakyat sa entablado at basagin ang mukha niya. Umiling ako at hinawakan ang braso niya. Ang mga kalamnan niya ay matigas sa tensyon. Huwag, Gabriel, masisira ang plano. Kailangan natin silang mahuli sa akto bukas. Napabuntong hininga siya ng malalim, parang isang toro na pinipigilan ng sarili na sumugod. Kumuha siya ng isang ice pack mula sa cooler at binalot ito sa kanyang panyo. Umupo ka. Utos niya ng malumanay. Umupo ako sa ibabaw ng isang bale ng dayami. Lumapit siya at dahan-dahang idinampi ang yelo sa namumula kong pisngi. Napapikit ako sa lamig pero mas naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Napakatahimik sa loob ng tent. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang mabigat na paghinga ni Gabriel. Ang ilaw mula sa labas ay tumatago sa siwang ng lona, tumatama sa kalahati ng mukha niya. Ang ganda ng mga mata niya, puno ng lungkot at pag-aalaga. Bakit? Tanong niya bigla. Bakit ka nagtiis ng 10 taon? Tumingin ako sa kanya dahil akala ko wala na akong halaga. Akala ko, tama sila na isa lang akong pabigat. Pero noong dumating ka, noong tinuruan mo akong pakalmahin si Sigwa, na-realize ko na hindi ako mahina. Nakalimutan ko lang kung paano maging matapang. Ibinaba ni Gabriel ang yelo. Ang kamay niya ay nanatili sa pisngi ko. Ang hinlalaki niya ay marahang humaplos sa ilalim ng aking mata. Ang balat niya ay magaspang. Pero ang haplos niya ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ko sa buong buhay ko. Marikit, bulong niya. Ang boses niya ay parang isang pangako. Pagkatapos ng araw na ito, pagkatapos nating manalo bukas, saan mo gustong pumunta? Natigilan ako. Saan nga ba? Hindi ko pa naisip yun. Ang tanging alam ko lang ay ang tumakas. Kahit saan, sagot ko. At kusa kong inilapit ang mukha ko sa palad niya, naghahanap ng sandalan. Basta malayo sa kanila. Basta kasama ko si Likha at hindi ko na naituloy. Pero naintindihan niya. Dahan-dahan, inilapit ni Gabriel ang noo niya sa noo ko. Pumikit kami pareho. Sa sandaling iyon, walang halikan na naganap. Pero ang pagdikit ng aming mga noo, ang paghahalo ng aming mga hininga ay mas matalik pa sa anumang halik. Ito ay pagpapalitan ng lakas. Ito ay isang sumpaan ng dalawang kaluluwang pagod na sa wakas ay nakahanap ng tahanan. Nandito lang ako, bulong niya. Hindi kita iiwan. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Ninanakaw ang sandaling iyon mula sa malupit na mundo. Kinagabihan, bumalik kami sa kwadra. Tulog na si Likha, yakap ang bago niyang sketchpad. Si Sigwa ay nakatayo, kumakain ng carrots na binili ni Gabriel. Ang kabayo ay mukhang malakas na. Ang lason ay tuluyan nang nawala. Pinalitan ng enerhiya ng paghihiganti. Matulog ka na, Marikit, sabi ni Gabriel habang inaayos ang kumot ni Likha. Kailangan mo ng lakas bukas. Humiga ako sa tabi ng anak ko. Pinanood ko si Gabriel na umupo sa may pintuan ng kwadra, nagbabantay, parang isang gwardya. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa dilim. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dinadama ang bigat ng diary at mga ebidensya sa ilalim ng aking unan. Bukas, sabi ko sa sarili ko, bukas, matatapos na ang lahat. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang akala naming tahimik na gabi
ay ang kalma bago ang isang mas malaking unos. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa malakas na kalabog at sigawan sa labas. Nasaan siya? Nasaan ang walang hiyang yun? Boses ni Dario. At puno ito ng panik. Napabalikwas kami ni Gabriel. Binuksan ni Gabriel ang pinto at sumalubong sa amin si Dario. Gulo-gulo ang buhok, namumutla, at pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Sir, anong nangyari? Tanong ni Gabriel. Si Kulas! Sigaw ni Dario. Tinutukoy ang veteranong hinete na binayaran niya para sumakay kay Sigwa. Nawawala si Kulas. Tinatawagan ko siya. Hindi sumasagot. Pinuntahan ko ang hotel niya. Wala na ang mga gamit niya. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Alam namin ang ibig sabihin nito. May nakakita sa kanya na kausap ang tauhan ni Don Manuel kanina. Dugtong ni Dario. Halos maiyak sa galit. Binayaran siya. Binayaran siya ng kalaban para hindi sumipot. Gusto ni Don Manuel na matalo ako sa default para makuha niya ang asyenda. Napahawak si Dario sa kanyang buhok, parang mababaliw. Tapos na ako. Wala nang ibang hinete na available sa ganitong oras. Walang sasakay kay Sigwa. Talo na ako. Lumuhod si Dario sa lupa. Sa harap mismo ng kabayong pinagmalupitan niya. Ang pera ko, ang lupa ko, mawawala lahat. Tumingin sa akin si Gabriel. Ang mga mata niya ay nagtatanong, handa ka na ba? Huminga ako ng malalim. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Humakbang ako, palapit kay Dario. Ang anino ko ay tumakip sa nakaluhod niyang katawan. Dario, tawag ko. Nag-angat siya ng tingin. Ang muka ay puno ng uhog at luha. Ano? Asarin mo pa ba ako? Hindi. Sagot ko ng malamig. Tumingin ako kay Sigwa na ngayon ay nakatingin din sa akin. May sasakay sa kabayo mo. Kumunot ang noo niya. Sinong no? Sino ang tangang sasakay sa kabayong yan nang walang practice? Itinaas ko ang aking baba. Hinawi ko ang buhok ko palikod. Ako, sabi ko. Natahimik si Dario. Tumawa siya ng mapakla. Ikaw? Nagpapatawa ka ba? Mamatay ka lang dyan. May choice ka ba? Balik ko sa kanya. Wala kang hinete. Wala kang oras. Ako lang ang natitira. Ako lang ang kayang lumapit kay Sigwa nang hindi namamatay. Kaya mamili ka. Hahayaan mong kunin ni Don Manuel ang asyenda ngayon din o isusugal mo ang lahat. Sa akin? Napatitig sa akin si Dario. Nakita niya ang apoy sa mga mata ko na hindi niya nakita noon. Wala siyang magawa. Siya ang nasa patibong ngayon. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tangong puno ng desperasyon. Sige, sabi niya. Sumakay ka. Pero kapag natalo ka, isasama kita sa impyerno. Tinalikuran ko siya at lumapit kay Gabriel. Naginggitian kami ng bahagya. Hindi alam ni Dario na nasa impyerno na ako. At ngayon, ako na ang may hawak ng tinidor. Ang amoy ng racetrack ay pinaghalong amoy ng lupa, pawis ng hayop at desperasyon ng mga tao. Ang araw ay tirik na tirik, parang isang malaking mata na nakatutok sa amin. Hinihintay kung sino ang babagsak at kung sino ang mananatiling nakatayo. Nakatayo ako sa starting gate. Suot ang jersey na sobrang luwag sa akin. Ang dating suot ni Kulas. Ang helmet ay mabigat sa ulo ko, pero mas mabigat ang kabog ng dibdib ko. Sa paligid ko ay ang mga veteranong hinete, mga lalaking maskulado na nakatingin sa akin na parang isa akong ligaw na insekto na naligaw sa pugad ng mga lawin. Ladies and gentlemen, dumagundong ang boses ng announcer sa speaker. May last-minute change tayo. Sa entry number 5, ang sasakay kay Sigwa ay walang iba, kundi ang may bahay ni Mr. Guevara. Si Mrs. Marikit Guevara. Nagtawanan ng buong stadium. Ang mga halakhak nila ay parang alon na humahampas sa akin. Babae at housewife pa? Siguradong matutumba yan sa unang ikot. Sayang ang pusta ko.
Tumingin ako sa VIP box. Nakita ko si Dario na nakatakip ng muka sa hiya habang si Don Manuel ay nakangisi, hawak na ang fountain pen para pirmahan ang paglilipat ng asyenda. Naramdaman ko ang mainit na kamay na humawak sa binti ko. Si Gabriel, inaayos niya ang stirrup o tapakan ng paa ko. "Huwag mong pakinggan ang mga tao," sabi niya. Ang boses niya ay malinaw sa gitna ng ingay. Tumingala siya sa akin at sa ilalim ng brim ng kanyang sombrero, nakita ko ang buong tiwala ng mundo. "Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Patunayan mo sa sarili mo at kay Sigwa, kayo lang dalawa ang narito." Tumango ako. "Para kay likha." "Para kay likha," sagot niya. At bago siya umalis, tinapik niya ang leeg ni Sigwa. "Lumipad kayo." Pumasok kami sa gate. Ang bakal na harang ay nagsara sa harap namin. Ang katahimikan sa loob ng gate ay nakabibingi. Naramdaman ko ang tensyon sa kalamnan ni Sigwa. Alam ng kabayo na oras na. Yumuko ako at ibinulong sa tainga niya. "Sigwa, alam kong galit ka sa kanila. Ako rin. Gamitin natin ang galit na yan. Takbo." Bang! Bumukas ang mga gate. Sa isang iglap ang mundo ay naging malabo. Ang hangin ay humampas sa mukha ko na parang latigo. Ang alikabok ay bumalot sa paligid. Nahuli kami. Dahil sa biglaang pagbukas, bahagyang napaatras si Sigwa. Ang ibang kabayo ay nasa unahan na, nag-iiwan ng makapal na ulap ng alikabok. "Hahabol tayo!" Sigaw ko, kahit puno ng lupa ang bibig ko. Pinalo ng ibang hinete ang mga kabayo nila. Prak! Prak! Ang tunog ng latigo sa balat ng hayop ay masakit pakinggan. Pero hindi ko pinalo si Sigwa. Ipinangako ko kay Gabriel. Hindi ko gagamitan ng dahas ang nasaktang hayop. Sa halip, hinigpitan ko ang kapit ng hita ko sa tagiliran niya at ibinaba ko ang katawan ko. Halos dumikit na ang dibdib ko sa leeg niya. Naging isa kami. Naramdaman ko ang bawat tibok ng puso niya, ang bawat paghinga. "Sige lang, Sigwa, kaya mo yan." Nagsimula kaming humabol, isa-isa. Nilampasan namin ang nasa huli. Ang number 8, tapos ang number 3. Nasa final turn na kami. Nasa pangatlo na kami. Pero ang nangunguna, ang kabayo ni Don Manuel, ay malayo pa. Hinarangan ako ng number 2. Pilit kaming tinutulak palabas ng riles. Kinabahan si Sigwa. Muntik na kaming mawalan ng balanse. Naramdaman ko ang takot ng kabayo, ang alaala ng pagmamalupit. Gusto niyang huminto. "Huwag!" sigaw ko. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, narinig ko ito. Sa kabila ng sigawan ng libu-libong tao, sa kabila ng dagundong ng mga paa ng kabayo, narinig ko ang isang manipis at matinis na tunog. Isang himig ng plauta. Nakita ko sa gilid ng finish line, nakatayo sa ibabaw ng railing si Gabriel at karga-karga niya si Likha. Ang anak ko ay tumutugtog ng kanyang kawayang plauta ng buong lakas. Ang parehong himig na nagpakalma kay Sigwa noong gabing may bagyo. Ang mga tainga ni Sigwa ay gumalaw. Narinig niya. Ang takot sa katawan ng kabayo ay napalitan ng focus. Ang Sigwa ay hindi lang basta pangalan. Siya ay tunay na bagyo. Bumulusok kami. Parang huminto ang oras. Ang ibang kabayo ay parang naging slow motion. Nilampasan namin ang number 2. Dikit na kami sa kabayo ni Don Manuel. Nakita ko ang gulat sa mukha ng hinete ni Don Manuel. Pinalo niya ng pinalo ang kabayo niya, pero pagod na ang hayop. Si Sigwa ay tumatakbo dahil gusto niya, hindi dahil takot siya. "Ngayon na!" sigaw ko. Sa huling 50 metro, ibinigay namin ang lahat. Ang hangin ay humihiyaw sa tainga ko. Ang sigawan ng mga tao ay naging isang malakas na dagundong. Para sa lahat ng insulto, para sa lahat ng gutom, para sa anak ko. Tumawid kami sa linya, isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Hindi ko alam kung sino ang nanalo. Masyadong mabilis. Dahan-dahan kong pinahinto si Sigwa. Umiikot ang paningin ko.
Ang mga binti ko ay nanginginig sa pagod. Ang mga kamay ko ay namamanhid sa higpit ng hawak sa renda. Panalo! Panalo ang entry number 5, Hacienda Liwayway. Napapikit ako at tumingala sa langit. Ang luha ay humalo sa alikabok sa mukha ko. Nanalo kami. Hindi dahil sa latigo, kundi dahil sa pagmamahal. Bumaba ako sa kabayo, halos matumba ako sa hina ng tuhod. Agad na tumakbo palapit si Dario. Ang mukha niya ay puno ng kasakiman at tuwa. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako tinanong kung ayos lang ako. Tinulak niya ako palayo kay Sigwa para siya ang makuna ng litrato kasama ang kabayo. Nanalo ako. Sabi ko sa inyo eh. Sigaw ni Dario sa mga reporter. Ako ang nag-train sa kabayong yan. Magaling talaga ako pumili. Napaupo ako sa damuhan, hinihingal. Ang sakit ng katawan ko ay tila nawala nang makita ko si Gabriel at Likha na tumatakbo palapit sa akin. Niyakap ako ni Likha ng mahigpit. Ang amoy ng pawis at alikabok sa kanya ay amoy ng tagumpay. Mama! Natigilan ako. Tiningnan ko ang anak ko. Mama! Ulit niya. Ang boses ay paos at mahina, pero malinaw. Nagsalita siya. Pagkatapos ng ilang taong pananahimik dahil sa trauma, nagsalita ang anak ko. Napahagulgol ako at niyakap siya. Lumapit si Gabriel at inakbayan kaming dalawa. Protektado kami sa gitna ng kaguluhan. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa entablado, inaabot na ng organizer ang malaking tseke at ang gintong trophy kay Dario. Congratulations, Mr. Dario Guevara, bati ng announcer. Hinablot ni Dario ang mikropono. Maraming salamat. Ang panalong ito ay patunay na nasa dugo ng mga Guevara ang pagiging kampeyon. Sa wakas, mababayaran ko na ang lahat ng utang at mapapalayas ko na ang mga malas sa buhay ko. Nagtawanan ng ilang tao. Alam nila kung sino ang pinariringgan niya. Tumingin si Dario sa akin. Nakangisi. Hawak ang tsekeng magliligtas sana sa kanya. Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha sa mukha ko. Tumingin ako kay Gabriel. Tumango siya at inilabas ang kanyang badge na nakakubli sa ilalim ng jacket. May sinenyasan siya sa gilid ng stadium. Biglang pumasok ang dalawang sasakyan ng pulis. Ang mga sirena ay umawangwang. Pinatahimik ang buong stadium. Bumaba ang mga nakaunipormeng opisyal at naglakad paakyat ng entablado. Direkta kay Dario. Natigil ang nangisi ni Dario. Anong ibig sabihin nito? Naglakad ako palapit sa paanan ng entablado. Hawak ko ang kamay ni Likha. Umaakyat kami sa hagdanan ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking mga binti ay mabigat dahil sa putik at pagod. Pero sa pakiramdam ko ay lumilipad ako. Anong ginagawa mo dito? Bulyaw ni Dario nang makita ako. Ang mukha niya ay namumutla. Pabalik-balik ang tingin sa mga pulis at sa akin. At bakit nandito ang mga pulis? Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ako ang kampeyon. Akin ang asyenda. Hindi ako sumagot. Sa halip si Gabriel ang humakbang paharap. Inilabas niya ang kanyang badge at itinaas ito sa mukha ni Dario. Dario Guevara? Ang boses ni Gabriel ay dumagundong sa mikropono. Narinig ng buong bayan. Inaaresto kita sa salang qualified theft, falsification of public documents, at child abuse. Natahimik ang libo-libong tao. Ang musika ay huminto. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Dario. Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ni Dario. Tumingin siya sa akin. Naghahanap ng kakampi, pero pader ang nakita niya. Marikit, sabihin mo sa kanila. Asawa mo ako. Sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Dahan-dahan, inilabas ko mula sa ilalim ng aking duming-duming jersey ang pulang diary na nakabalot sa plastic. Itinaas ko ito. Mali ka, Dario, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito na ang boses ng tunay na senyora. Ito ang diary ni Papa. At ito, inilabas ko ang Vergiel na papel na nakasingit sa loob, ang holographic will.
Ito ang tunay na huling habilin niya. Nakasulat dito na ang Hacienda Liwayway ay para sa akin at sa akin lang. Walang binanggit na pangalan mo. 10 taon mo kaming niloko. 10 taon mong ninakaw ang pera ng anak ko para sa sugal at babae mo. Napasinghap ang mga tao. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Ang tingin ng paghanga kay Dario kanina ay napalitan ng pandidiri. Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Dario. Akmang susugurin niya ako para agawin ang notebook. Pero mabilis pa sa kidlat na kumilos ang mga pulis. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Dario at idinapa siya sa sahig ng entablado. Ang tunog ng posas na kumikililing habang ikinakabit sa kanyang mga kamay ay ang pinakamatamis na musika na narinig ko. Mas maganda pa sa kahit anong sonata. Sa kabilang banda, nakita kong sinusubukang tumakas ni Don Manuel at ni Isabel, pero hinarang sila ng ibang mga tauhan ni Gabriel. Wala kayong ligtas, sigaw ni Gabriel. Hawak na namin ang mga bank records nyo. Kasabwat kayo sa money laundering. Nagsigawan ang mga tao. Ikulong ang mga manloloko. Ikulong. Itinayo ng mga pulis si Dario. Ang kanyang barong Tagalog na pinlansya ko kaninang umaga ay gusot-gusot na ngayon at puno ng alikabok. Ang mukha niya ay puno ng uhog at luha. Wala na ang angas. Wala na ang yabang. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. Marikit, asawa ko, parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Paano na ang pamilya natin? Lumapit ako sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang dati kinatatakutan ko. Pamilya? Tanong ko ng mahina. Hinawakan ko ang balikat ni Likha. Ito ang pamilya ko, Dario. Ikaw? Isa ka lang masamang panaginip na sa wakas ay nagising na ako. Tumalikod ako. Dalhin niyo na siya. Utos ko sa mga pulis. Habang hinihila nila si Dario pababa ng entablado, narinig ko ang kanyang mga sigaw, pero palayo na ng palayo hanggang sa lamunin na ito ng hangin. Naiwan ako sa gitna ng entablado, katabi si Gabriel at si Likha. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko. Tinutuyo ang pawis at luha. Tumingin sa akin si Gabriel. Inabot niya ang kamay niya at pinunasan ang dumi sa pisngi ko. Ngumiti siya. Isang ngingiti ng tagumpay at pagmamalaki. Tapos na ang bagyo, Marikit. Bulong niya. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay lumulubog na. Nagpipinta ng kulay ginto at lila sa kalangitan. Ang Hacienda Liwayway ay nasa harap ko. At sa wakas, akin na ulit ito. Niyakap ko ang aking anak at ang lalaking nagturo sa akin lumaban. Sa gitna ng palakpakan ng libu-libong tao, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng panalo. Hindi ito tropeo, hindi ito pera, ito ay kalayaan. Lumipas ang 1 taon. Ang hangin sa asyenda ay hindi na amoy takot at alak. Ngayon, amoy ito ng bagong tabas na damo, namumukadkad na mga sampagwita at ang matamis na halimuyak ng kalayaan. Pinalitan ko na ang pangalan ng lupain. Wala na ang Hacienda Liwayway. Ang pangalang nakadikit sa alaala ng aking ama na niloko at ng asawang naghari-harian. Ang nakaukit na ngayon sa bagong pinturang arko sa gate ay Hacienda Likha. Ipinangalan ko ito sa aking anak at sa sining ng paglikha ng bagong buhay mula sa mga guho ng kahapon. Nasa beranda ako, hinihigop ang mainit na kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Balita ko, hindi maganda ang buhay ni Dario sa loob ng bilibid. Iniwan siya ni Isabel nung unang linggo pa lang ng pagkakakulong niya. Ang mga kaibigan niya sa sugal, ni isa ay walang dumalaw. Si Doña Esmeralda naman ay nasa isang public home for the aged, mag-isa at walang kumakausap dahil sa sama ng ugali. Dati, iniisip ko na baka maawa ako sa kanila. Pero ngayon, habang ninanamnam ko ang kapayapaan ng aking tahanan, napagtanto ko na ang tadhana na ang naningil, hindi ko na kailangang magtanim ng galit. Ang pagiging masaya ko ngayon ang pinakamasakit na parusa sa kanila. Mama, tignan mo.
Napalingon ako sa bakuran. Si Likha, na ngayoy masigla at matangkad na, ay tumatakbo kasabay ni Sigwa. Ang kabayo ay hindi na nakatali. Malaya itong tumatakbo. Ang itim na balahibo nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Pero lagi itong bumabalik sa tabi ng anak ko kapag tinatawag. Ang galing anak! Sigaw ko at kumaway si Likha pabalik bago tumawa ng malakas. Ang tawa niya ay musika sa aking pandinig. Isang tunog na dati ay ipinagkait sa akin. Naramdaman ko ang mga yapak sa sahig na kahoy sa likuran ko. Hindi mabibigat na yapak ng isang lasenggo, kundi ang pamilyar at matatag na hakbang ng isang katuwang. May yumakap sa akin mula sa likod. Ang mga braso niya ay mainit at amoy araw at lumber. Si Gabriel. Kakatapos lang niyang ayusin ang bubong ng luma naming kamalig, na ngayon ay ginagawa na niyang art studio para kay Likha. Malalim ata ang iniisip mo, bulong niya sa tainga ko, sabay halik sa aking sentido. Humarap ako sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang polo. Tinitigan ko ang mukha niya, ang mukha ng lalaking sumalo sa akin noong panahong hulog na ako. Hindi siya umalis matapos ang kaso. Nanatili siya, hindi bilang empleyado, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ang lalaking mahal ako. Iniisip ko lang, sagot ko habang nakangiti. Kung hindi dumating ang bagyong yun, kung hindi nagkasakit si Sigwa, baka hanggang ngayon, nakayuko pa rin ako. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Ang kamay na dati puro paso at hiwa, ngayon ay may suot ng simpleng singsing na pilak. Hindi ito kasing mahal ng mga alahas na ninakaw sa akin, pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang bagyo ay hindi dumarating para sirain ka, Marikit, sabi niya habang hinahawi ang buhok ko sa mukha. Dumarating ang bagyo para linisin ang daan, para tanggalin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa paglago mo. Tumingin kami pareho sa malawak na bukirin. Ang palay ay kulay ginto na, handa ng anihin. Handa ka na ba para sa ani bukas? Tanong niya. Sumandal ako sa dibdib niya, pinakikinggan ang tibok ng puso niya na kasabay ng sa akin. Handang-handa na, sagot ko. Dahil sa pagkakataong ito, akin na ang ani at kasama ko na kayo. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang mukha niya sa akin. Ang pagdampi ng aming mga labi ay banayad. Parang huling sinag ng araw bago ang payapang gabi. Walang takot, walang pagmamadali. Puro pagmamahal lang. Sa wakas, tapos na ang unos. At sa hardin ng aking puso, nagsisimula pa lang mamukadkad ang mga bulaklak.